Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay. Salita ng Diyos ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at pagsimba. Ang ika-4 na linggo ng Kwaresma ay tinatawag ding Laetare Sunday, o ibig sabihin, rejoice. Tayo po ay inaanyayahan ng ating simbahan na tayo'y magalak. Pero why is it the Church asking us to rejoice in the midst of our Lenten preparation? The answer is found in our Gospel reading today. We are asked to rejoice because the Lord our God so loved the world that He gave His only Son for us. We are to rejoice because the Lord is rich in mercy, that He does not want anyone to be condemned, but He wants everyone to be saved. Kaya po ito yung paalala ng ating pagdiriwang ngayong linggong ito, na ating sasariwain ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At ano ba itong dakilang pag-ibig ng Diyos na naway ating muling makita, mapagtanto at maramdaman habang tayo'y palapit sa ating Paschal celebration, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay unang-una sa lahat, constant. The love of God is unchangeable, hindi nagbabago at kailanman hindi natin mababago ang pag-ibig ng Diyos. At ito yung pinapahayag ng ating unang pagbasa ngayon. Sa kabila ng ating kasalanan, patong-patong na kataksilan sa Diyos, at paulit-ulit nating paglayo sa Kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa rin nagbago. Sa mata ng Diyos, mahalaga pa rin tayo. Sa mata ng Diyos, kamahal-mahal pa rin tayo. Kaya po ang dakilang pag-ibig ng Diyos, tinuturuan tayo that love is not an emotion, because an emotion can change. Emotion can be altered by circumstances. But dakilang pag-ibig, the agape, the true love, our God who is love, is a love that is constant, hindi nagbabago. And so Jesus is teaching us that true love is a free choice that we make. It is a decision that we make. And so when God created us, He made the choice that He will love us forever. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit minsan, kahit paulit-ulit, na kahit minsan, napakapangit ng kwento ng buhay natin, naging makasalanan tayo, no matter how simple we have become, or how dark our past was, the Lord's love remains unchangeable. Pangalawa po, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay generous, mapagbigay, isang malayang pagbibigay. Kaya po tinuturuan tayo ng ikalawang pagbasa natin mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, na tayo ay niligtas hindi sa ating sariling kakayanan, pero ito ay isang regalo ng Diyos. And so we have been saved by God, not by our own merit, not because we have been following the commandments, we have been living our faith. Hindi lang yun eh. Pero unang-una sa lahat, it was God's initiative. It was God's gift to us. Kaya ang Diyos sobrang mapagbigay, na kahit na hindi tayo karapat-dapat,
Ang Diyos kailanman hindi niya tayo tinipid. Kaya itong dakilang pag-ibig, tinuturuan din tayong maging mapagbigay. Ang tunay na pag-ibig hindi madamot, hindi makasarili, pero ang tunay na umiibig ay marunong magbigay. At yung pagbibigay na ito ay bigay buhos. And so let us not be afraid to give everything when we are in love. There's no such thing as wasted love. Kasi kapag po hindi pinahalagahan yung pag-ibig na ibinigay natin na bigay buhos, hindi naman tayo yung nawalan. Pero ang nawalan ay yung taong hindi na-appreciate, hindi pinahalagahan yung pag-ibig na ibinuhos natin. Kaya huwag tayong matakot na magmahal ng todo, bigay buhos, kasi walang nasasayang sa tunay na pag-ibig. Ang huli po, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, tinuturuan tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay self-sacrificing. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, muling ipinahayag ng Diyos, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not be lost, but may have eternal life." Dito po, pinapakita ng Diyos sa atin that the greatest expression of His love is when God offered His only begotten Son for us. Ganyan, ipinakita, ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. And so the greatest love story ever told is when Jesus died on the cross. It was there that the perfect love was revealed and proclaimed to all of us. And so when we begin to doubt and question the love of God, I ask you to fix your gaze on Jesus hanging on the cross. Ganyan kahalaga yung pag-ibig ng Diyos, ganyan kamahal yung pag-ibig ng Diyos, na kanyang isinakripisyo ang kanyang sarili para lamang tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan, para lamang tayo ay maligtas sa kamatayan at kasalanan. Hindi po ba ganyan din ang mga tao nagmamahal? Magsasakripisyo kahit ang lahat-lahat, maging maganda lamang ang buhay ng kanilang minamahal. The perfect example are the parents. They would sacrifice everything just to give a better life or future for their children. Ganito ang pag-ibig, ganito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nawa, habang tayong naghahanda sa mga mahal na araw, atin itong sariwain, ating yakapin ng dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, mapagbigay at nagsasakripisyo. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.